song. Amen? Boy, I'm telling you, I believe yun po'y naganda ng ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. So I hope you're ready for the preaching of the Word of God this morning. Amen? Amen! Alright, ba't nagkandawala-wala sila? Nagda-down ng ating signal. Wow. Anyways, they can see us kahit hindi natin sila nakikita. Okay? Alright, so we all stand please, and I believe ngayong umaga mga kapatid ay tayo pagpapalain ng salita ng Diyos, at ako'y naniniwala na ang Panginoon naglagay ng salita niya, ng kanyang minsaya sa puso na ating pagsalita ngayon upang tayo po ay maging pagpalain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? At salamat sa Panginoon na kasama po natin ngayong umaga ang pastor ng Christian Bible Baptist Church sa Baguio City, PMA. Wala pong iba kundi si Pastor RJ. Amen. Pastor RJ, please. Come on. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nanonood po sa ating live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia. Napakagandang mga awitin na ating pong narinig. Talagang awitin pa lang ay revival na. Amen. Yeah. Okay, buksan po natin. Dito po tayo sa Psalms 127. Psalms 127. Verses 1 to 5. Babasahin po natin lahat. Psalms 127. Okay, habang binabasa ko po ay sundan nyo lamang po sa inyo pong mga Biblia. Habang binabasa ko po itong Psalms 127. Okay, sabi po dito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. Happy is the man that had his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa amin at patuloy na ginagawa niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa amin pong sa wisdom na binibigay niyo po sa aming pastor. Salamat at na kami naniniwala, Panginoon, na hindi po hadlang ang amin pong pangkasalukuyan na crisis, Panginoon, na nararanasan para hindi po lumago ang bawat anak po ninyo, Panginoon. Gamit po ang internet. Salamat, Panginoon, na habang pinagsasamantalahan ng dyablo, gamit din po ang internet. Pero salamat sa wisdom, Panginoon, na binibigay niyo po sa aming pastor, upang gamitin po ang internet, Panginoon, upang ang bawat anak po ninyo, Panginoon, ay walang tigil na lumago, at ang bawat pamilya, Panginoon. O Diyos, kami po'y nakikiusap na kung meron pong hindi ligtas sa bawat nakikinig, ay sila po ay maligtas at maging maayos po yung internet, Panginoon, yung signal, upang ang inyo pong mga salita ay patuloy pong maipaabot sa bawat isa, Panginoon. At Banal Espiritu, kayo po'y kumilos sa bawat isa sa amin. Sawayin niyo po, Panginoon, ang kaaway. At huwag niyong payagan, pahintulutan na gumawa po, Panginoon, ng hadlang. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyo pong gagamitin na lingkod, Panginoon. Patawad sa nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Pwede na pong mupo. At ngayon pong umaga ay ating pong pag-uusapan ay molding and building our families. Molding and building our families. Now, dito sa ating binasa ay makikita po natin dito, sa Bible ko po, meron pong nakalagay dyan na a song of degrees for Solomon. So makikita natin dito
this Psalms was written for Solomon. This Psalms was written for Solomon. That is for the sake of Solomon. And it was said by David concerning Solomon. So ako'y naniniwala na hindi po natin pwedeng ihiwalay sa buhay ni Solomon si King David. Ganon din po mga kapatid si Bathsheba. So perhaps it was composed by David after Nathan had informed him that not but his son Solomon should build a temple for the Lord. And when he had made a provision of gold and silver and other things for it, and had given the pattern of it to his son. Makikita niyo po dito na sa bawat pamilya natin ay mahalaga na may pattern. Like King Solomon to his son, David to his son, and had given the pattern of it to his son, and encouraged and animated to it, serving him, that the Lord would be with him. He had finished it and prayed that God would give him a perfect heart to do it. For he knew that the whole success depended upon the Lord. The whole success depended upon the Lord. Kaya makikita natin dito, sabi ng Bible dito sa binasa natin, except the Lord, maliban na ang Diyos, build the house. The word build, it means to assemble, to construct, to raise, to set up, to put together. Sabi ng Biblia, except the Lord, to raise the house, the home, the family. So alam po natin dito sa ating binasa, God established 3 important institutions sa mundong ito. Number 1, the family. And number 2, the government. And number 3, the church. These 3 important institutions ay hindi natin pwedeng sabihin na pamilya lamang ang mahalaga. Gobyerno lamang ang mahalaga. Simbahan lamang ang mahalaga. Hindi po, lahat po ito mahalaga. Sapagkat Diyos po mismo ang nagtayo. Kaya makita natin dito, maliban na ang Diyos ang magtayo sa tahanan, sabi ng Biblia, they labor in vain that build it. Yung pong magtatayo ay mapupunta lamang po sa walang kabuluhan. Kaya tingnan niyo po, marami na pong nag-try ito, marami na pong nagsubok. May mga pamilya, subok na natin ito, naranasan na natin ito, halos lahat po tayo, doon tayo galing, sinubukan natin na itayo sa pamamagitan ng ating karir ang ating pamilya, bumagsak ang pamilya. Sinubukan po natin na itayo yung ating pamilya sa pamamagitan ng pera, wasak pa rin ang pamilya. And then, mapapansin po natin dito, ang sabi rin ng Bible dito, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It means, ito po'y patungkol po ito sa government. Dirin niyo po, dito na lamang po sa ating gobyerno, hindi naman po lingid sa ating lahat. Ano man pong sangay ng gobyerno na hindi po na wala po doon ang Diyos, hindi po Diyos ang pattern, makikita nyo po, wasak lahat yan. Tignan nyo po, halimbawa sa AFP, halimbawa sa PNP, halimbawa sa lahat ng mga sangay ng gobyerno natin. Yun na lamang pong ating hindi naman po lingid at tago sa atin lahat. PhilHealth, yung DPWH, lahat yan. Sasabihin ko po sa inyo, alam po natin lahat yan. Maraming beses sinasabi yan ng ating pastor. Kita natin, nandiyan lahat ng korupsyon. Ultimo hanggang doon sa maliit na institution o sangay ng gobyerno, kita natin, nandoon ang korupsyon. So, ibig sabihin, pag tinanggal po natin ang Diyos na siyang nagtayo at nagpasimula sa mga institusyon na ito, wasak talaga ang mga bagay po na ito. Kaya makita natin dito, sabi niya, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So makikita natin dito,
sabi nga natin, pag wasak ang pamilya, wasak ang gobyerno. Bakit? Ano po ang bumubuo sa gobyerno? Bawat pamilya. Pag wasak ang pamilya, wasak ang simbahan. Bakit po? Ano ang pumupunta sa simbahan? Pamilya pa rin. Kaya mahalaga po yung pamilya. Ano po ang nagmo-mold sa ating pamilya? Sino po ang nagbi-build sa ating pamilya? Napakahalaga po ito. Kaya nga sabi ng Biblia dito, except the Lord, maliban ng Diyos, na siyang mag-assemble, na siyang mag-construct, na siyang maghubog sa bawat sa atin, sa ating pamilya, ang sabi ng Biblia, lahat walang kabuluhan. Lahat walang kabuluhan. Sabi nga ng Bible dito, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. So makikita natin dito sapagkat napakahalaga po ang pamilya. Mahalaga po ang miyembro ng bawat pamilya, mahalaga po ang ating mga anak. Kaya makita niyo po dito, sabi ni Biblia, lo, children are an heritage of the Lord. Heritage, it means gift. Regalo po. At sabi ni Biblia, and the fruit of the womb is His reward. The reward, that is a gift. So mahalaga po mga kapatid, bawat anak natin ay nanggaling po yan sa Diyos. Kaya mahalaga yan, pahalagahan natin. Kung ang bawat anak natin ay nanggaling sa Diyos, bigay ng Diyos, dapat Diyos pa rin ang pinakapundasyon na ito. Bakit? Kasi Diyos, siya po, sa Kanya po nanggaling yan Kaya mahalaga po. Kaya sa panahon po na ito, makikita po natin ay napakarami pong mga tao, napakarami pong mga pamilya, napakarami pong kahit anumang institution sa ating gobyerno. Makita nyo po, napakaraming mga taong lito. Litong-lito, saan po nila imomold yung kanilang mga anak? Saan nila i-assemble yung kanilang mga anak? Saan nila i-raise? Saan nila i-set up? Paano nila i-construct yung kanilang mga anak? Nagkataon lang mga kapatid, at hindi lang nagkataon, ako'y naniniwala, nagpapasalamat na ako'y naligtas. At bago ako naligtas, bago ako nagkapamilya, saved na ako. At dito po ako nahubog sa simbahang ito. Kaya makita nyo po, ako nagpapasalamat kanina o ngayong araw na ito, si Mishak ang song leader natin doon sa PMA. Si Mishak na ako nagsisong leader. Tapos si Negong naman, siya naman yung song leader ng mga juniors. Tapos si Mishak, siya yung song leader ng adult choir natin. So, si Belte naman, siya naman yung, sabi ko, ikaw naman mag-song lead sa mga kids choir natin. Amen. So, sabi ni Pastor Louie, iba talaga pag may anak na lalaki. Iba talaga. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Biyaya ng Diyos talaga yan. Kaya, iba talaga, Sir Noel, pag may anak na lalaki. Hindi talaga pwedeng magpastor yung babae. Hindi talaga pwedeng mag-song lead yung babae. Magpaawit pwede. Pero yung song lead talaga, di talaga. Biyaya po ng Diyos yan. Hindi ko sinasabi yan para magmalaki. Biyaya talaga ng Diyos yan. Wala tayong pwede ipagmalaki dito. Gift ng Diyos yan. Iba yung gift ng Diyos sa akin, iba naman yung gift ng Diyos kay Sir Noel. So, hindi naman po pare-parehas ang regalo. Kaya ako talaga nagpapasalamat na bago ako nagkapamilya at sabi ko nung araw, pag ako magkaasawa, sabi ko gusto ko puro lalaki. Hindi ho transgender. Gusto ko talaga puro lalaki. Bakit ang nasa isip ko, gusto ko lahat pag ganun magpastor. At si Siadi, magsakristan itong si Siadi. Alam niyo, pag pupunta kami ng Bible study, si Belte nakakatugtog na rin sa piano, siya tumutugtog minsan. Kasama ko yan. Ako, si Sheila po ang coach namin. Tumutugtog, minsan kakanta si Mishak, tutugtog naman si Negong. So, napakaganda na yung buong pamilya mo, buong miyembro ng pamilya mo, nakakatuwang mo sa gawain ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, salamat talaga. Hindi maubos-ubos yung pasasalamat ko talaga. Nung araw, wala. Napunta ko sa church, ako lang.
Pero ngayon, ilan na ho kami? Kasama pa si Alfred. O yan, si Alfred, tumutugtog na rin ng violin. Mali-mali nga lang. Kasi nagsisimula pa lang naman. Ayan, kaya alam niyo mga kapatid, wala na akong gaganda ng ating pamilya ay itayo ng Diyos. Oo. Number one. Molding and building our families. Number one, build your family in the Lord. Build your family in the Lord. Of course, in building our family in the Lord, hindi natin pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos. Because the Word of God is the best book to build your family. The Word of God is the best book to build your family. Mga kapatid, wala na pong ibang pinakamagandang mag-construct sa ating pong mga anak maliban po sa salita ng Diyos ayon, mga kapatid, para sa Panginoon. Tingnan niyo po dito. Sabi ng Biblia dito, except the Lord. Except the Lord. Maliwanag po yan. It means, the word Lord, it means Jehovah. Jehovah. Ano pong ibig sabihin ng Jehovah? Mga Bible students, alam niyo yan. Halos dito po sa ating simbahan na paulit-ulit po ito na sinasabi sa atin. The word Jehovah, it means the self-existent or the self-existent one or eternal. 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 Tignan niyo po, di po ba na napakaganda na i-raise natin, itayo natin, i-set up natin yung ating pamilya sa pamamagitan ng pattern ng Diyos mula sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po, saan po natin itatayo yung ating mga anak? Saan natin huhupukin yung ating mga anak? The Lord. Who is the Lord? Eternal God. The eternal God. Hindi ko itatayo yung anak ko, imumulda, huhubukin yung aking mga anak sa temporaryong bagay. Hindi ko huhubugin yung mga anak ko sa ordinaryong bagay. Hindi ko huhubugin yung anak ko, mga kapatid, sa anumang bagay na may katapusan mula sa mundong ito. Pero salamat sa Panginoon na meron akong pagkakataon na yung aking mga anak ay huhubugin ko sila. At ang pattern para hubugin yung aking mga anak ay isang Diyos na eternal. Na eternal. Ang pera mawawala yan. In fact, marami na pong nagsubok ng mga matatalinong tao na hubugin at ginagawa nilang pattern yung kanilang mga anak sa pamamagitan ng pera, pero nawasak at hindi ho nagtagumpay yung pagtayo ng kanilang mga anak at marami mga kabataan hanggang ngayon, mga kapatid, at patuloy na wasak na pamilya at buhay ng mga kabataan na wasak sapagkat ang akala nila ay mula sa pera at material na bagay at napakaganda itayo at hubugin yung ating mga anak, pero wasak, mga kapatid. Makita po natin, sino po ito, mga kapatid? This Psalms is for King Solomon. May kinalaman po dito si David at si Solomon. Napakatalinong tao, napakayamang tao. Pero anong sabi ni King Solomon? Anong sabi ni David? Sabi niya, anak, walang tagumpay pag walang Diyos. Hindi mo kayang gawin lahat ng bagay pag walang Diyos. Mga tatay, mga pamilya ngayong umaga, kahit gaano karami ang pera natin, kaganda ang bahay natin, karaming kotse natin, kaya makita natin yung mga nangyayari sa paligid natin, sa Marikina, sa Bicol, ang gagandang mga bahay, magagarbong kotse, napakaganda, kompleto ang appliances sa kanilang mga tahanan, pero bigla-biglang may malakas na ulan, lubog lahat. So hindi ibig sabihin, mga kapatid, na matagumpay tayo dito, success tayo materially, ay totoong success na tayo. Ang success ay wala po dito sa mundong ito. Ibig kong sabihin, wala sa material na bagay, wala sa profession ng mundong ito, wala sa pansariling katalinuhan, except the Lord build the house. Our labor is in vain. Wala lahat yan, mga kapatid. Kaya makita nyo mga sikat na artista, ayun, lubog din ang bahay. Mga kilalang mga tao sa Pilipinas, walang ligtas sa mga sakunang ito. Ay maliwanag naman po yung sabi ng Diyos.
maliban ng Diyos na magtayo sa iyong pamilya. Sa gobyerno, sa simbahan, anong sabi niya? Lahat ng pagpapagal, walang kwenta. Walang kwenta! Kaya makita niyo, a family without God can never experience the spiritual bond God brings to relationships. A city without God will crumble from evil and corruption. Don't make the mistake of leaving God out of your life. Mga kapatid, lahat ng ating gagawin, walang kwenta yan. Kaya salamat mga kapatid, we have the best book. We have the perfect book. Meron tayong aklat kung walang Bible mga kapatid, hindi ako naligtas. Kung walang Biblia mga kapatid, sabi ko sa inyo, pag sinabi natin Bible, hindi mo pwedeng ihiwalay ang Diyos dyan. Ang ganda eh, tinan nyo na maigi. Dito, magbibigay lang po ako ng mga ilang mga verses. Dito po sa Psalms 18, verse 30. Psalms 18, verse 30. Tinan po natin, sabi ng Bible dyan, Psalms 18, verse 30. As for God, His way is perfect. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all that trust in Him. So makita niyo po mga kapatid, saan mo itatayo? Anong pattern yung pamilya natin? Sino? Di ba napakaganda? Meron tayong Diyos at ang Diyos natin ay totoo. At meron tayong pattern para sigurado natin mga kapatid na lahat ng gagawin natin para sa Diyos ay sigurado. Hindi po tayo tsumatsamba. Alin po yun? The Bible. The Bible. The Word of God is the best book to build and raise our children. Wala na ho mga kapatid eh. Tignan niyo po, pag may sakuna, pare-parehas. Pero salamat mga kapatid, tayo, mga anak ng Diyos, kakaiba. Kakaiba talaga. Tignan niyo po, merong pandemic, pero ang Diyos ay nagbibigay ng kakaibang talino. Tignan niyo po, tayo po mga members, kayo mga members sa ating simbahan. Sa Baguio, maraming mga simbahan. Merong isang Baptist church doon, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Hanggang ngayon, pag nagla-live streaming yung pastor, mag-isa lang siya. Wala pa rin pagtitipon talaga. Pero salamat mga kapatid, na meron tayong simbahan. Nagkakagulo ang paligid, pero tayo mga kapatid, nananatili na ating pundasyon ay hindi po pwedeng mag-crumble. Hindi po pwedeng maapektuhan. Alam niyo ba, ang pandemic na ito, apektado ang sinumang institusyon, ang sinumang pamilya at sangay ng gobyerno, mga kapatid. At marami mga simbahan apektado. Pero alam niyo ba, ang ating Diyos at ang Biblia na hawak natin, na siyang pundasyon at patuloy na nagmomold, naghuhubog sa bawat miyembro ng ating pamilya, hindi pwedeng magbago. Hindi pwedeng magbago ito. At ito pa, tinan niyo po na maigi ha. Ang sabi ng Biblia, alam natin ito, Hebrews 4:12, ano sabi niya? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So makikita natin mga kapatid, yan yung ano natin, yan yung pattern. By the way, Bible is not just a book.
Ang Biblia po ay hindi parang black and white po ito. As, mga kapatid, ang Biblia po natin is the inspired Word of God. Buhay na salita ng Diyos. Kaya makita nyo dito, ano sabi Biblia? The Word of God is quick. Quick. It means alive. It means lifetime. Lifetime. The Word of God is alive. The Word of God is lifetime. At ang sabi ng Biblia dito ay powerful. It means operative. It means effectual. It means active. Kaya makita nyo mga kapatid, may pandemic pero ang bawat anak ng Diyos ay active pa rin sa gawain ng Diyos. Alam nyo kung bakit? We have the perfect book. We have the best book. The King James Bible. The Word of God. Sabi ni Biblia, the Word of God is quick. It means alive. It means a lifetime. And powerful. Amen. Wala na pong mas makapangyarihan mga kapatid sa salita ng Diyos. Kaya nga makita nyo mga kapatid, ang bawat buhay natin ay binago ng Diyos, binago ng salita ng Diyos sapagkat powerful ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kahit na mag-crumble ang mundong ito, mga kapatid, magkagulo, huwag nating ihiwalay ang ating mga anak sa Diyos. Ibig sabihin, huwag nating ihiwalay ang ating mga anak sa salita ng Diyos. Patuloy natin ang salita ng Diyos, ang siyang maghulma, mag-mold, at magtayo, mag-raise sa ating mga anak, mga kapatid. Huwag tayong magkamali na pera at papayagan natin na pera ang magtayo sa ating pamilya, kundi Word of God. Ay, marami na pong nawasak na pamilya. Alam nyo, meron pong, maalala ko yung, merong kabataan na nag-stay sa atin sa church nung araw. Tapos, nag-aral sa labas. Nung nag-aral sa labas, siguro na na-depress siya. Tapos, ang nangyari, ayaw nang sumunod sa magulang. Tapos, nagmumukmuk sa bahay. Tapos, ang masaklap, sir, itong nakaraan, 15 days na hindi kumain. Tapos, ewan ko, totoo, pero sabi naman nila, 15 days na hindi kumain, 15 days din na hindi uminom ng tubig. Wow. Sabi ko, totoo kaya ito? Tapos, nakiusap ko yung magulang, sabi niya, Pastor, pwede bang puntahan mo naman yung anak ko? Sige, sige Brad, sabi ko, puntahan ko bukas. Pinuntahan ko po nung Lunes, linggo kami nag-uusap, Lunes pinuntahan ko. Sabi niya, Pastor, nandyan. Tapos, tinignan ko doon sa loob ng kwarto, nakaupo lang doon. Tapos, siguro pag natutulog, nakaupo din doon sa ano. Tapos, payat na payat siya. Tapos, dry na dry yung ano. Kita ko, libag na libag dito. Hindi rin naliligo. Tapos, yung talagang napakabaho. Tapos sabi ko, tinawag ko yung pangalan niya. Jeneline, sabi ko, naririnig mo ba ako? Ganun-ganun lang siya. Sabi ko, sumagot ka, hindi siya makasagot. Tapos sabi ko, halika. Dinala ko sa labas ng bahay nila, sa loob, sa labas, mula sa labas ng kwarto. Tapos kinausap ko siya. Sabi niya, Pastor, sabi ng tatay, nanay, walang pinapakinggan yan, Pastor. Hindi namin kayang pakainin. Hindi namin pagdadali, ipapacheck up sa ospital. Tatawag pa kami ng barangay para kunin siya. Tatawag kami ng pulis para kunin siya. So, tinanong ko yung nanay, paano nagsimula? Simula nung nawala sa church. Tapos kinausap ko, tapos pinaalala ko yung kaligtasan niya. Tapos, nag-pray ulit kami. Mamaya-maya, ngumingiti na siya. Sabi ko, kumuha ng tubig, pinainom ng tubig. Mainit na tubig, sabi ko, kasi matagal hindi kumain to. Pagkainom ng tubig, sabi ko, baka may kanin kayo dyan, pakainin natin. Pinakain. Daming kinain, gutom na gutom. Ikaw ba naman 15 days, hindi kumakain. Di sabi ko, paliguan mo, pinaliguan. Tapos pinutulan yung mga nilinis lahat, yung kuko, ang hahaba na. Puro libag dito, lahat.
Tapos, pagkatapos, malinis na. Tapos sabi ko, okay na ba? Mamaya nagsasalita na. Nangangiti na siya. Tapos sabi ko sa tatay, sige, daling ko muna sa church. Doon muna mag-stay. Alam mo ngayon, nandoon sa church. Nakakausap mo siya. Nagsasalita na. Bisa nagwawalis na doon sa church. Amen. Sabi ng tatay, Pastor, salamat. Walang sinusunod yan, sabi nung yung tatay at yung magulang. Kaya alam niyo mga kapatid, salita ng Diyos lang talaga. Amen. Amen. Ewan ko sa inyo, pero ako, marami na akong karasabihan ng Panginoon. Simula nung nandito ako. Kung walang salita ng Diyos, kahit marami kang pera, bagsak lahat yan. Amen. That's right. Oo. That's right. Salamat talaga na merong salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos is perfect. It means, nandyan yung integridad. It's undefiled. It's upright. The Word of God will mold us to fear God. It means to respect God. To respect God. Alam niyo, we cannot overcome evil, wicked one, without the Word of God. Ang dami hong instrumento ng diablo para sirain ang ating pamilya. Para wasakin ang ating pamilya. Pero mga kapatid, alam niyo ba kung ano lamang ang hindi kayang wasakin ng diablo? Word of God. Amen. Oho, mga kapatid, matagal na rin pong panahon na sinubok ni Satanas sa wasakin ang salita ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid, na kahit anong subok ng diablo para sirain at wasakin ang salita ng Diyos, mananatili po mga kapatid ng salita ng Diyos magpakailan pa man. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Kaya mga kapatid, pagka dito natin itatayo ang ating pamilya, hindi ho kayang wasakin ng diablo ang ating pamilya. Dito natin itatayo yung inyong mga trabaho, yung mga karir ninyo, yung mga businesses ninyo mga kapatid. Hindi ho kayang wasakin anumang karir natin. Pag dito natin sa salita ng Diyos, itayo ang ating mga karir mga kapatid. Sa pamilya, sa gobyerno, sa simbahan, dapat kapatid, Diyos pa rin ang pinaka-foundation at pinaka-pattern. Ano bang simbahan na hindi po Biblia ang pattern? Ano bang institution na hindi po Biblia ang pattern? Mawawasak yan na institution mga kapatid. At mananatili lamang po na tatayo mga kapatid ang isang institution kung Diyos ang pahihintulutan natin mga kapatid na siyang pundasyon at mag-mold at tuloy-tuloy na pattern po natin. Wala na pong iba. Marami pong nagsubok niyan. Pero salamat mga kapatid, build your home in the Lord. Build your home in the Lord. Ang kagandahan mga kapatid, the Word of God is the best book to build our families. Nakikinig po tayo? Walang palya ito. Hindi mo kinakailangan mag-trial and errors dito. Hindi na ho. Sigurado po ito mga kapatid. Samantalang sa mundo mga kapatid, ang dami nila mga trials. Pagkatapos ng maraming trials, puro errors ang kinalalabasan. Eh, kagandahan sa Bible, sigurado ito eh. Tignan niyo po, sabi ni Biblia, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Pagka ang salita ng Diyos, kausapin yung anak natin na matitigas ang ulo. Pero mga kapatid, tayo minsan hindi natin kayang patinuin yung ating mga anak, pero ang salita ng Diyos kayang patinuin ang ating mga anak. Kayang i-penetrate ang salita ng Diyos hanggang doon sa kaluluwa ng bawat isa sa atin. Mula kay tatay, mula kay nanay, hanggang sa pinakamaliit na ating mga anak, mga kapatid, ay kayang ayusin ng Bibliang ito. Tignan niyo po, alam natin itong verse na ito. Tignan niyo po, 2 Timothy. Tignan natin, ano sabi niya? 2 Timothy chapter 3, verse number 15 and 16. And that from a child, thou hast known the Holy Scriptures. Sino pong sinasabihan ni Paul? Si Timothy, bata pa, may salita ng Diyos na siya. Which are able to make thee wise unto salvation
True faith which is in Christ Jesus. Kayo mga kapatid, yung mga anak natin, pinakamaganda na maunang-unang malaman nila at paulit-ulit na pinapaalam natin at dapat maging maliwanag sa kanila yung kanilang kaligtasan. Kaya ang pinakamaganda, bata pa, dapat may Kristo na siya. Amen! Napakaganda. Kaya nga itong mga batang dito, mga kapatid, lamang na lamang kayo kung kayo po'y namulat dito sa simbang ito. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mula po sa pagkabata, may naririnig ka na tungkol sa kaligtasan. May naririnig na tayo tungkol kay Kristo. May naririnig na tayo tungkol sa Diyos. May naririnig na tayo tungkol sa Biblia. May naririnig na tayo tungkol sa impyerno, tungkol sa langit, tungkol sa kompletong mga kapatid, patungkol sa mga bagay-bagay, patungkol sa Diyos. We have the Bible. Kung pag-uusapan natin lahat ng bagay patungkol sa Diyos, ang gagamitin natin walang iba kundi King James Bible. Tignan niyo po kung gaano kaganda ang Biblia. All in Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Anong ibig sabihin yung for doctrine? Knowing what is right. Di po ba napakaganda? Bata pa yung anak mo, mula kay tatay, mula kay nanay, hanggang doon sa pinakabunsong anak ninyo, mulat na, alam na niya kung anong tama. Samantala ngayon mga kapatid, marami mga tao ngayon na matatanda, professional na sinasabi nila, but they don't know what is right. Kaya ang kagandahan pag may Biblia tayo, sabi ni Biblia, is profitable for doctrine, for reproof. Anong ibig sabihin yung salitang for reproof? Knowing what is not right. Pag may Biblia ka, alam mo kung paano i-segregate yung mali at tama. Sapagkat ang Biblia ipapaalam sa iyo kung anong tamang katuruan. At pag nalaman mo yung tamang katuruan, hindi mo tatanggapin yung maling katuruan. Sapagkat sa mundong ito, pag hindi mo alam yung 100% na katuruan, kapatid, kung ano-ano na lamang ang pwede mong paniwala at tatanggapin na iba't ibang katuruan. Kaya nga napakaganda mga kapatid, hindi lamang tayo nagkaroon ng simbahan, meron pa tayong college upang hubugin ang bawat isa. Hindi naman kinakailangan mag-aaral ka sa Bible College para magpastor. Hindi po lahat magpastor. Pero kahit na hindi lahat magpastor o magpapastor, pero malaga tayo po'y mahubog ng doctrine, tamang doktrina, salita ng Diyos, upang alam natin ano yung tama, ano yung mali. Hindi ho pwedeng mag-mix yan. At ang sabi ng Biblia, the for correction. Di ho ba napakaganda yung mga ang mga anak natin pag nagkamali. Ang paraan ng correction natin, Word of God. Word of God. Ako natutuwa simula ng pandemic. Alam mo ginawa namin? Devotion kami sa umaga. Devotion kami sa gabi. Kahit wala ko, bibigyan ko na instruction sila. O devotion kayo sa umaga, gabi, umaga, gabi, umaga, gabi. And I really enjoy talking with my kids. Amen. Napakasaya. No? Sabi mo, Bishak, anong ginawa mo sa araw na ito? Shade, anong ginawa mo sa araw na ito? Negong, anong ginawa mo sa araw na ito? Belte, anong ginawa mo sa araw na ito? Sabi ni Sheila, anong ginawa mo naman? Makita niyo mga kapatid, at least nakukorek kami lahat. Anong ginawa namin buong pamilya para sa Panginoon? Mga kapatid, napakabilis ang panahon. Mamalay-malaya mo yung anak mo, mga binata na, dalaga na. Pero nakakatakot pagka ang mga anak natin magdalaga, magbinata, walang alam sa salita ng Diyos. Kaya makita ninyo, marami tayong mga anak, ang lalaki na mas malaki pa sa tatay, mas malaki pa sa nanay, mga kapatid, pero napakadaling lokohin ng salibutan ito. Alukan lang ng kung ano-ano mga kapatid. Eh sabi ko kay Bisak, mag-ingat ka sa Facebook, ha? Sabi ko, kinakailangan bang mag-Facebook pa ka? O, tay, kasi yung klase namin. Pero wag mong gamitin yan sa mali. Amen. O marami hong mga members,
Ako'y naniniwala napakagandang blessing itong Facebook natin, to YouTube natin, everything patungkol sa internet. Pero pag hindi mo alam, kapatid, yung mali, hindi mo alam kung paano i-segregate yung mali at tama. At ang kagandang, pag ikaw man ay nagkamali, may salita ng Diyos, pattern para tayo i-correct. Hindi lamang yan, mga kapatid. Ituturo sa atin what is right, ituturo sa atin what is not right, and how to get it right. Maraming beses nagkamali ako sa simbahang ito. Alala ko si Pastor. Kamakailan nag-meeting kami mga full-time, sinasabi ko sa kanila, lahat ng natutunan ko dito at patuloy na natututunan ko. Kung kayo ay updated sa preaching ng ating pastor, ako updated din, biyaya ng Panginoon. Every Sunday nakikinig ako. Bakit kailangan ko rin na salita ng Diyos? Kailangan ko makorek din ako. And then, for instruction in righteousness. Anong ibig sabihin niyan? How to keep it right. Alam niyo, sa mundong ito, napaka-loko ang mundong ito. Alam niyo ba na meron ding preacher si Satanas? Yeah. Right. Napakarami mga preachers si Satan. Ha? At ang matindi dito, mga kapatid, nagmumukhang mas parang itsurang preacher pa yung mga preachers ni Satan. Oh? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, sabi niya, for if that cometh preach another Jesus, whom we have not preached, or if ye have received another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. Tignan niyo po. And then, sabi dito, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness. Kaya nakakalito eh. Kaya dapat tayo mga tatay talagang hindi man natin memorize ang buong Biblia, pero at least dapat alam natin ano yung tamang doctrine. Kasi pag nakuha si tatay, makukuha yung mga anak mo. Kawawa naman yung mga anak mo na sunod-sunuran sa isang tatay na walang kaalam-alam at basta na lamang tanggap ng kung ano-ano mga katuruan. Eh mga kapatid, salamat sa Panginoon na meron tayong simbahan, na merong men of God na hindi lang binibigay sa atin, pinipreach sa atin ang bawat messages, kundi kapatid, pinagpipray ng ating pastor. Habang nagtatravel ang ating pastor, nagpipray yan, nag-iisip yan, nagpipray yan. Anong ibibigay sa atin ng mensahe upang pakainin tayo at pakainin tayo ng tamang doktrina upang ang bawat pamilya natin ay mamold sa tama. Upang mula kay tatay hanggang kay nanay, hanggang sa mga pinakamaliit na anak natin, hindi maloko ng mga preachers ni Satan. Akalay mo, matindi yun na nagmumukhang preacher of righteousness. Sige nga. Kaya minsan parang mas kapani-paniwala pa yung mga kulto, kapatid, preachers ni Satan, kasi yung Baptist preacher. Oh? Eh kapatid, ang pinakamaganda, ang tanong ko sa inyo, saan ho, ano ho ang Biblia ninyo sa bahay? O ano ho ang book ninyo sa bahay? Huh? Ang Bible po sa bawat tahanan natin, hindi lamang dapat display. Dapat yan yung manual ng bawat pamilya natin. Alam nyo, lahat ng bagay sa mundong ito dapat may manual tayo. Bibili ka ng rep, may manual. Bibili ka ng cellphone, may manual. Di ba? Ano mang bilhin mo? Ano mang bilhin natin? Dapat ganun din po tayo. Dapat may manual ang ating tahanan.
May manual si tatay, may manual si nanay, may manual ang bawat pamilya natin. And what is the best manual for your family? The Word of God, the Bible. The number 2, the church, ang pinag-uusapan po natin, molding and building our families, the church of God is the best institution to build your family. Alam niyo ba sabi ng Biblia? Tingnan po natin Matthew 16:18, sabi ng Biblia. Matthew 16:18, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And that is the Baptist church. At anong sabi ng Biblia? And the gates of hell shall not prevail against it. At ang sabi ng Biblia, ano ang pintuan, kapatid, ay hindi kayang sirain at gibain ang simbahan ni Kristo, and that is the Baptist church. Akalain nyo yan, mga kapatid, kung ang inyong pamilya ay miyembro sa isang institusyon na hindi kayang gibain ni Satanas, walang iba kundi Baptist church. Kaya dapat dyan natin itayo yung ating pamilya, dyan natin panatilihin yung ating pamilya. Kita din nyo po sa church, makikita natin dito po sa Ephesians, alam natin ito. Ephesians chapter 4, please. Ephesians chapter 4. Sabi ng Bible dyan, Ephesians chapter 4, for the perfecting of the saints. And verse number 11, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, with every wind, whereby they lie in wait to deceive, but speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Tignan niyo po, di ba napakaganda na kung ang ating pamilya ay tayo po ay miyembro sa isang institution, Baptist Church, lalo na po sa ating simbahan, isang simbahan na hindi kayang wasakin at gibain ng impyerno, kayang gibain ng diablo yung ating pamilya, kayang wasakin ng diablo yung gobyerno, pero isa lamang po ang institusyon na hindi po kailanman kakayanin ng diablo na sirain at wasakin ang Baptist Church. Kaya napaganda dito natin i-intact yung ating mga pamilya, mga kapatid. Dito natin paintulutan, dito natin ibabad yung ating mga anak. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, ng ating simbahan. May pandemic, pero hindi tumigil na magkaroon at gumawa ng iba't ibang programa para sa pamilya natin, upang mula kay tatay, nanay at mga anak natin ay patuloy na mahubog ng salita ng Diyos. May mga programa, araw-araw may programa. Alam niyo kung bakit? Sapagkat pag wala tayo sa yun na lang po kinikwento ko sa inyo kanina. Hiniwalay niya yung anak niya. Pero na-depress yung anak niya sa labas. Pero ay mga kapatid, alam niyo ba, makinig kayo, ang simbahan ay mas matindi pa sa hospital. Yeah. Yung po bang maghanap po kayo kahit sa St. Luke. Sa St. Luke maghanap, kaya ba nilang pagalingin yung napuposes sa St. Luke? Sinasaniban ng diablo, hindi nila kakayanin yon. Pero ang simbahang ito, Bible Baptist Church, kahit anong uring winasak ng diablo, mga kapatid, ay kayang ayusin ang simbahang ito. Alam niyo kung bakit? Sapagkat meron tayong Diyos na totoo. Meron tayong Diyos na eternal. Meron tayong salita ng Diyos na eternal. Meron tayong simbahan na institution itinayo ni Kristo Baptist Church na hindi kayang gibain at wasakin ng diablo magpakailan pa man.
Ito lamang po, last year, simula pa po ng last year, nagkaroon po na napakarami mga naposes doon sa Fort del Pilar. Sabay-sabay po yun. Mahigit 10 na naposes. Nagtataka ako, bakit ako tinawag? Meron naman pare doon sa Evangelical. Meron naman pare doon sa PMA. Bakit ako tinawag? Kasi nung una, ang tinawag nila, yung pare sa PMA, ang ginawa niya, pinaghagisan niya ng asin. Akala niya siguro mga manggang hilaw. Akala niya balot. Balot! Aba, pambira tinawagan ako. Ang dami. Bay, nabigla din ako. Ang dami talaga, lalaki, babae. Tapos ginawa ko, pasok dito sa room. Sabi ko, nag-preach muna ako sa room. Ang dami naligtas. Tapos yung isa doon, sabi ko, hindi, nawala na sa isip ko, sige matagal na eh. Yung isa doon, nung nakita ko sa church, sabi ko, parang kilala ko to. Yung isang kabataan na lalaki, parang kilala ko to, sabi ko gano'n. Sabi ni Bishak, tay, yan yung naposes sa PMA. Ngayon po ay, lagi na pong umaten, itong kabataang ito, pati yung uncle niya, pati yung kapatid niya. Sunday morning, Sunday afternoon, nandoon sila. Sige nga, matino na ang kanyang kaisipan. Oh, kamakailan, may dinala doon. Yay! Baptist Church, kasama yung pastor, pero hindi niya alam kung paano i-cast out yung miyembro niya. Hoy! Dinala doon. Pagdating sa loob, sabi ko, dito muna kayo lahat. Nag-preach ako ng kaligtasan. Hindi ko alam na nandoon yung preacher, yung pastor. Hindi naman sinasabi. Sumunod naman sa panalangin. Mamaya-maya, sige, pinalabas ko, pinaalis ko muna. Tapos kinausap ko yung napuposes, umayos. Tapos kamakalian na naman, may dinala ulit. Madaling araw, alauna na madaling araw. Sabi ng isang miyembro, sabi niya, bakit Brad? Sabi niya, samahan mo ako, may napuposes doon sa Kias. Sabi niya, bakit? Hindi mo ba kaya? Sige, punta natin. Ayun, pumunta silang dalawa, hindi rin nila nakayanan. So sabi ko, dali nyo sa church. Sabi ko gano'n, dinala sa church, nilagay doon sa may room, pambira, pagpasok ko, nagwawala. Tinatago niya yung mukha niya. Ayaw niya akong makita. Ayaw makakita ng pogi. Hey! Ay, kinig si Ma'am Sheila. Ha? Ay, kinig si Ma'am Sheila. Hindi, ang going pa ng service doon. Sa madaling sabi, umayos. Umaten ng Thursday, umaten ng Linggo, na baptize siya. Amen! Sige nga, kahit anong gawin, pundar ng gobyernong ito, ilang DSWD ang ilalagay nila. That's right! Hindi ho nila kayang ayusin ang mga bagay pong ito at problema ng kung sino-sino mga tao. Pero alam niyo ba na meron tayong simbahan? Amen! Na kahit anong paninira at pagwawasak ng dyablo at iba't ibang uring pagwawasak ng dyablo sa bawat miyembro ng ating pamilya, pero kayang ayusin ng Diyos natin sa simbahan. Yes, sir! Amen! O sa katuwa, hindi lamang po sa sinasaliban ng mga sinasapian. Marami pong sinira ng miyembro ng simbang ito. Winasak ang buhay ni tatay, ni nanay, sigarilyo, alak, sugal, kung ano ng mga paninira, instrumento, mula sa kamunduhang ito mga kapatid. Pero nung napunta kayo sa simbahang ito mga kapatid, naayos ang pamilya. Maraming beses nagkukwento si pastor, halos may mga pamilya mag-asawa na wasak, gusto maghiwalay, pero napunta sa simbahan, naayos mga kapatid. Kaya sasabihin ko sa inyo, mas matindi pa ho sa St. Luke ang simbahang ito mga kapatid. Napakamahal ang singil nila dyan, pero dito walang singil. Magbigay lang tayo ng tithes and offerings natin. Hindi naman paniningil ng ating pastor yun. Diyos din ang nagsabi, Biblia din ang nagsabi. Pero kapatid, kahit magkano ang ibigay ninyo sa inyong offering, tithes and offering, kahit magkano ang commitment ninyo, hindi kayang bayaran yan at tapatan yan sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa bawat miyembro ng ating pamilya mga kapatid.
Kaya lahat ng ginagawa ng ating simbahan, kapatid, ginagawa ng Diyos sa simbang ito mula sa salita ng Diyos, pag-aayos ng salita ng bawat miyembro ng inyong pamilya na winasak ng buntong ito, kapatid. Pero may simbahan na nag-aayos sa bawat pagwawasak at paninira ng buntong ito sa bawat miyembro ng ating pamilya. Minsan si tatay wala sa katinuan. Makinig tayo. Di ka ba kayo nagpapasalamat na meron tayong pastor na ginagamit ng simbahang ito? Pag sinabi natin church, hindi natin pwedeng alisin yung pastor. Sapagkat walang church kung walang pastor. Pag sinabi natin church, may pastor. Hindi pwedeng tawagin ang isang church na walang pastor. Kaya pag sinabi natin pastor, church, kapatid, church, Baptist church that Jesus Christ built, hindi natin pwedeng alisin ang pastor dito. Pag inalis natin yung pastor dito, mga kapatid, hindi na church ito. Di ba kayo nagpapasalamat, kapatid? Meron tayong pastor. Anong sabi ng Biblia? Tingnan niyo po kung gaano kahalaga yung pastor. Jeremiah 3:15. Alam na alam niyo po yan. Tingnan niyo po, Jeremiah chapter 3, verse 15. Sabi ng Bible dito, and I will give you pastors. Amen. Amen. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tignan niyo po na maigi. Ano sabi niya? And I will give. Sino yung nagbigay? God. Diyos. Kanino galing ang ating pastor? Diyos. Sino nagbigay? Diyos. Anong gagawin niya? Tignan niyo bago pa natin makilala ang ating pastor, sabi ni Biblia, ang Diyos ang siyang nakakakilala sa Kanya ayon sa puso ng Diyos. According to mine heart. It means a special man called by God. A special man called by God. Anong gagawin niya? Which shall feed you with knowledge and understanding. Alam niyo ba nung araw bago tayo nung wala pa tayo sa simbang ito, wala tayong knowledge tungkol sa Diyos. Wala tayong understanding tungkol sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Biblia, pinadilim yung pangunawa natin. Pinalabo yung ating kaisipan, pinalabo yung pangunawa natin nung bago tayo makarating simbahan. Pero nung tayo makarating simbahan, kapatid, narinig natin nag-preach yung pastor ng simbahan ito, simbahan ni Kristo. Mga kapatid, natututo tayo unti-unti nagsimula sa kaligtasan hanggang sa napakarami na tayong naunawaan, knowledge and more knowledge hanggang sa tayo lumago at lumago ng lumago hanggang ngayon dapat patuloy tayong lumalago. Makinig tayo, pag nag-preach ang ating pastor, hindi lang basta ibigay. Tignan niyo po, yung nanay o yung tatay, bago mo pakainin yung anak mo, mamalengke ka, hindi ka basta-basta bibili kung ano-ano basta bilihin lang. Pupunta ka ng palengke, sa gulayan, ang gusto mo, sariwang gulay. Tama po. Pupunta ka ng isdaan, sariwang isda. Punta ka ng karne, sariwang karne. Ayaw mo yung double dead. Bakit? Pamilya mo yung kakain eh. At bago mo lutuin, anong ginagawa mo? Hinihimay-himay mo pa. Alam niyo ba, bago i-preach dito ang mensahe ng Diyos, buong linggo, mga kapatid, hinihimay-himay ng ating pastor. Tinatanggal, kapatid, at sinesegregate ng maayos upang pag ibinigay sa inyo, mga kapatid, i-feed tayo, pakainin tayo ng salita ng Diyos upang tayo mabusog, lumakas, lumago, upang tayo manatili na matatag at hindi kayang wasakin at sirain, kapatid, ng mundong ito, sapagat meron tayong Diyos na eternal, meron tayong salita ng Diyos na eternal,
Meron tayong simbahan na hindi kayang gibain at wasakin ng diablo, mga kapatid. Kaya huwag niyong mamaliitin yung inyong kalagayan, yung ating kalagayan na ito. We are so very special to God. Dapat maano natin, makita natin yon. Tatay ka, nanay ka, hindi mo lang basta, kainin mo yan. Kaya nga sabi ng Biblia, dividing the word of truth. Hinihimay-himay pa. Ako sa inyo, pero pag nakikinig ako sa pastor, sa ating pastor, hindi ko sinasabi sapagkat lagi kong sinasabi na ito. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo naman ako ng wisdom kung paano maghimay ng salita ng Diyos, katulad ng aking pastor. Kahit 1/4 lang. That's good. Amen. Praise the Lord. Kapatid, salamat na meron tayong pastor. Habang nagbibiyahe, nag-iisip That's right. kung anong ipapakain sa atin. Pag nakaupo dyan, matutulog na rin lang, mga kapatid. Nag-iisip pa rin kung paano ipapakain sa'yo. Kung anong papakain sa atin. Upang araw-araw at buong linggo, mga kapatid, ma-feed tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, tanong ko sa inyo, sa mga nakikinig sa live streaming, All right, come on. how do you build your family? Paano nyo, ano ang pattern ninyo? Ano ang aklat na ginagamit ninyo, That's right. manual na ginagamit ninyo sa inyong pamilya? Ako, subok na po ito. Sa buhay ng ating pastor, subok na ito. That's right. Kay Pastor Ed, subok na po ito. Yeah. Kaya magpasalamat tayo. Meron tayong Diyos, meron tayong Biblia, meron tayong simbahan, meron tayong pastor. Upang i-build, i-mold, i-raise yung ating mga pamilya. Pag umalis pa kayo dito, sasabihin ko sa inyo, automatically wasak ang pamilya natin. Right. Pero bakit pa tayo aalis? Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, yung narinig po natin, paulit-ulit naman po ito, narinig na natin sa ating pastor. Pero maganda po yung nauulit-ulit. Ako, mas gusto kong mag-preach dito na narinig ko na sa ating pastor. Kaya ngayong umaga, saan nyo po minimold at binibuild yung inyong pamilya? Tumayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyong pong salita. Salamat po. We have the perfect book. Meron kaming perfect God. Meron kaming simbahan, Panginoon, na even the gates of hell shall not prevail against it. And we have the men of God na binigyan niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. At kausapin niyo po ang mga tatay, ang mga nanay, at ang bawat miyembro ng pamilya, Panginoon, ng members na ito, Panginoon, ng aming pong simbahan. Kayo po ang magtayo, mag-build sa aming pong mga pamilya, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's come to the throne of God. Let's ask God to bless our family and lumapit tayo sa Panginoon na may pagpapahinuhod, mga kapatid.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. Salamat, Panginoon, na meron kaming gabay sa aming buhay sa pag-raise po ng aming family. We still believe, oh God, and firmly believe that each of us can raise a godly home, can raise a godly child. And I pray, oh God, to please help us not to forget that your law, your word, is enough to build our family. It is enough, oh God, to raise our children sa tama po nilang kalalagyan, Panginoon. Thank you. Salamat na meron kayong pamamaraan po. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo na lumapit po sa inyo sa umagang ito. Pinasalamatan ka po namin sa mensaheng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Amen. Everybody can shout a loud amen for that message. Great message. Amen. Man, what a great message. Alam niyo mga kapatid, papunta pa lamang po kami rito sa church. Habang nagbabiyahe kami kanina, napapag-usapan po namin ng Brother Noel. Sabi ni Brother Noel, napakahalaga talaga. Sabi ni Brother Noel, if you can remember that, napakahalaga kung sino ang nag-i-impluensya sa'yo. Napakahalaga. You know. Alam niyo ba mga kapatid, very powerful word in this passage here is the very first word, exempt. See, nakita niyo po yung description ni David kung paano niya describe ang isang family without God and with God. Kapag ka ang isang tao, mga kapatid, walang kaalam-alam sa family, parang, this is it. Ito na yata yun. That's all I know. Ito na yung pamilya. Pero pag nakita niya yung description ni David kung anong meron ang family, basahin niyo po yung baba dyan po sa verse 3 to 5, makikita niyo po yan. Not this time. Assignment ko po yan sa inyo. Sa lahat na nandiyan sa bahay. Yan ang pinakamaganda ho dyan. Sa makikita niyo, minsan ang nakikita lamang po natin is kung anong meron na ngayon. Pero alam niyo po, tama yung sinabi ni Pastor RJ, before you know it, yung pamilya sira na, yung pamilya wasak na. See? Wala hong pinagbabatayan na strong foundation. If your family is founded in the world system, the devil it's very easy for the devil to destroy the family. Listen, destruction of the family is not putting your family to death. No. Maaaring nag-i-exist pa ho yung pamilya po natin mga kapatid. Pero, you know, hindi tatapusin, hindi papatayin ng diablo mga kapatid ang pamilya natin sapagkat ang diablo ay hindi nakakakuha ng glory sa kamatayan. Right. Only God, ang Diyos lamang ho ang nakakakuha ng glory sa kamatayan ng kanyang mga anak. Pero ang diablo hindi eh. Kasi pagka namatay tayo mga kapatid bilang isang anak ng Diyos, ay langit tayo, lugi ang diablo. Pero pagka hindi tayo pinatay ng diablo, sinira lang ang buhay natin mga kapatid, marami tayong mahahawaang masira. Yeah? Pagka nakita, pag nasira, you know, ang glory ng diablo ay makita niya ang tao, ang Kristiyano, ang tao at maging Kristiyano, nasira ang buhay. O, tamo yung kinikwento ni Pastor RJ kanina. Ang tindi nun na. Ang saya ng diablo nun. Kung you imagine, 15 days na. O, kunting hit na lang ho yung mga kapatid. Masisiraan na yun. Pwede na siya makasira uli ng iba pang tao. See that? Tandaan niyo yan. Ang diablo, hindi yan nakakakuha ng glory sa kamatayan ng Kristiyano. That's right. Diablo, kapatid, ang gusto ng diablo, makita ka na sira ang buhay mo. Diyan siya masaya. Pero hindi siya masaya na ang Kristiyano mamatay kasi pag namatay ang Kristiyano, pupunta sa langit eh. Tapos na siya. Oh. Pero kapag ka ang Kristiyano mga kapatid, nga katulad ngayon, ay pahigup-higup pa ng sigarilyo, alak, and then pasyabu-syabu pa, tuwang-tuwa ang diablo dyan.
Oh, tuwan-tuwa ang Diablo dyan. Pero pagka yung drug addict na yan, na Kristiyano, na backslider, namatay na yan, tapos na ang Diablo. Tapos na ang Diablo. Bakit? Kahit na backslider, pupunta pa rin sa langit, wala tayong magagawa eh. Ganyang kamahal ng Diyos ang anak niya. Oh yeah. Yeah. Buti lang hindi ako ang Diyos. Pero totoo yan mga kapatid. Totoo yan. Hindi matutuwa ang Diablo pagka namatay na ang Kristiyano. Malungkot siya. Bakit? Sayang eh. Nakikita na sana ng maraming tao na sira na eh. Tuwan-tuwa na sana siya. But listen to me now. Pinakamaganda rito, na-imagine nyo ba mga kapatid kung gaano kaganda ang isang pamilya na may kinikilalang Diyos? Ang bihira. Yun lang sabihin ng Biblia. Ano sa tingin niyo po dito mga kapatid? Children are an heritage of the Lord. Wala mo yan. Heritage. Heritage. Eh, yun nga lang ilibing ka dyan sa heritage cemetery. Magandang tingin ng tao eh. Yung ikaw pa yung maging heritage ng Diyos. Oh. Yung iba nag-uunahan dyan, magpalibing sa heritage eh. Pero ikaw, heritage ng Panginoon, matindi ho yan mga kapatid. Walaan niyo po yan. Kaya mga kapatid, sana maunawaan natin, gaano kaganda na ang ating pamilya ay may kinikilalang Diyos. Ang tatay may kinikilalang Diyos, ang nanay may kinikilalang Diyos, ang anak mayroong kinikilalang Diyos. Alam niyo ang kalugihan. You see, do you understand the dilemma of the atheist? Ang dilema ng atheist, mga kapatid, is pag dumating na ang panganib. For example, ngayon, kababaha lamang sa Tugigaraw at sa Marikina. Lahat po yan, mga kapatid, outside the country, outside the Philippines. No, lahat po yan ay nasa Pilipinas, mga kapatid. Tingnan niyo mabuti. Lubog na, bubong na lang ang nakalutang, mga kapatid. Lahat tubig na. Eh kung pataas pa ng pataas ang tubig, may isang Kristiyano sa isang bubong, may isang atheist sa isang bubong. Yung Kristiyano nakakasigaw, Panginoon, tulungan niyo po kami. Yung atheist, anong sisigaw? Tingin na lamang siya doon sa sumisigaw na Kristiyano. Mabuti pa siya, may sinisigawan. Ako wala. Bakit? Hindi siya niniwala sa Diyos eh. Kaya mas maganda ho yung may tinatawagan, yung naniniwala sa Diyos. Kawawa yung mga atheist na yan na hindi naniniwala sa Diyos. Wala na silang tatawagan pagdating ng panganib. Tingin na lamang sila sa may tinatawagan. Sila... So, kaya maganda ho yung may Diyos sapagkat may tatawagan. Kayong mga hindi naniniwala sa Diyos, wala kayong tatawagan pagdating ng panganib. Amen! Kaya mas maganda ho ang pamilya na merong Diyos, may tinatawagang Diyos, at may kinikilalang Diyos. Well, that's a great message. Amen? Alright, don't miss it. Mamayang hapon pa ho, mga kapatid. At ako'y niniwala na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. Amen? All right. Don't miss it. 3:30 mga bata. Alam nyo, doon sa kila Rafi, diyan po sa ASCO mga kapatid, meron po diyang mga bata nagpasilip-silip daw. Pag meron silang ganyan, ayan, nagising ko yata si Rafi mga kapatid. Sorry Rafi nagising yata kita. Yeah. Alam niyo mga kapatid, habang nagsiservice silang ganoon, yung mga tao sumisilip sa ilalim, yung mga bata, sinisilip sila, yung mga kung anong meron sa loob. Tapos, gusto nilang pumasok. Sabi na natin, sige, pasok kayo. Kaya ngayon, baka magkakaroon na rin sila ng Sunday school doon sa loob. Pero sabi niya, gusto niyo mamayang hapon, 3:30, meron dito mga pambata talaga. Okay. Yeah. So, kaya maganda mga kapatid. I mean, itong mga ganyan, nakita nyo doon kila Brother Lamsel, kila Brother Tony. Could you imagine si Brother Tony at saka si Mrs. niya po, Sister Josephine. Akalain nyo bigla siya naging Sunday school teacher. Kasi may mga bata
At tapos yung kusina nila, yun ang kanilang classroom, Sunday school classroom sa mga bata. Imagine that. So, kaya, yan ang kagandahan kasi pag may anak na lalaki, kaya dapat, yeah. Si Sam ba may anak na lalaki? Si Sam. Meron? Yes, bunso. Okay. Yeah. Wag naman sana magmana kay Sam. Yeah. Yeah, natatawa si, Yeah, wag naman sana magmana kay Sam kasi baka mamaya habang nagtuturo, mag-quit. Natatawa. But anyways, patuloy niyo po ipanalangin mga kapatid at patuloy po na lumago yung mga gawain, na nag-walk out, hindi niya nagustuhan yung sinabi ko yata. But anyways, pero maganda mga kapatid. Okay? Alright, let's all stand and again, huwag niyong i-miss mamaya po mga kapatid ang ating